Hello guys, welcome to my channel. So greetings from Las Vegas. Nandito ako sa Vegas, no. And when I woke up this morning, nakita ko yung GMA News. May balita. Actually, isang araw pa 'to nangyari, no. May isang senior citizen na hinarang sa flight niya papuntang Vietnam. At ang sabi ng mga taga-airport screeners, meron daw anting-anting. May nakita pong anting-anting. Talaga, napaka-professional naman ng mga taga-airport natin. Anting-anting ang tawag nila sa bala. Okay? Parang may problema ka na agad dun sa korte, no? Pagka, they got you on record, sinasabi, anting-anting yan. So, ano ba, which is which? Bala or anting-anting? Anyway, so, hinalungkat nila yung bag ng senior citizen, si Manang, yung babae. To the point na stress si Manang, no? Na-stress siya. Alam mo yun, sabi niya, tumakbo kami, nahabol namin yung flight namin, tapos pagdating dito, ganyan pa, ganyan. Tapos, sabi ng iba, nagtatawanan pa daw yung iba, no? Tapos wala naman nakita. So, ina-assume nila, balik na naman daw yung tanimbala sa NAIA, lalo na nandiyan sa Terminal 3. Hindi natin alam kung totoo, pero mukha daw. Yun ang perception ng netizens natin ngayon. Lahat naman na makapanood ng video no? So, nangyari, wala naman nakita. Buti they got it on video. So, nag-video. May nabasa akong comment, pinagbabawal daw mag-video dun sa NAIA. I don't know, no? Pero debatable 'yan. Bakit? Bakit niyo ipagbabawal? No? Protection niya ng civilian para talagang hindi niyo mataniman 'di ba? Freedom of ano ba 'yan? Freedom of speech and expression, kasama na 'yan diyan. Malawak ang expression. Express mo 'yung sarili mo na nagdududa ka. 'Di ba? To protect yourself, yung privacy mo, yung pag-aari mo. Kailangan mo protektahan, kaya kailangan i-video mo. As long as hindi naman nako-compromise yung security ng NAIA, bakit nila ipagbabawal yung pagbi-video? Ano ibig sabihin hindi nako-compromise? Hindi naman na nabibidyohan yung security procedures, yung terminal, yung camera, yung screen. I'm talking about the screen, di ba? Personal na gamit lang naman yung binibidyo, so hindi dapat pagbawal yun. Kasi pag-aari niya rin yung binibidyohan niya di ba? So anyway, balik tayo. May nag-comment lang doon sa isa nating kababayan, no? And kasi hopefully ma-educate natin. Kaya siguro nagkaroon ng tanimbala kasi meron kasing paniniwala na yung isang kakapirasong bala kaya mong pabagsakin yung eroplano. So if YouTube is watching, this is an educational video, no? To clear the misconception na ito ang napaka-catastrophic ng kayang gawin, no? Kayang gawin ito talaga? Paano pa kung 50 BMG? Anyway, so may paniniwala sa Pilipinas na yung iba ginagawa raw anting-anting, no? Pampaswerte, mga gano'n, tapos ginagawang kwintas. Kahit gawin mo siyang kwintas, anong pwedeng mangyari, no? Para magkaroon ng disgrasya or sakuna using this. Ano sa tingin nyo? 'Di ba? Yun kasi nagsimula kaya to nagkaroon ng ganitong problema. Kasi tayo rin mismo. May mga kababayan tayo na naniniwala na magagamit mo to sa masama kahit wala kang baril. So, yeah, sabi ko nga, Chusubi's watching, no? Educational video. So, binaklasan natin yung baril. Kukunin ko kasi ito para mapakita natin. So, live round to live round. No, live round. Yan. So, ito tinatawag na center-fired cartridge. Dito nyo, meron siyang gitna. Yung gitnang bilog na yan ang tinatawag na primer. So, yung firing pin ng barrel, yan ang palagi tinatamaan. So, pag tinamaan mo yan dito sa gilid, hindi yan puputok. Pag tinamaan mo yan dito, hindi yan puputok. Masisira lang to kahit pupukot. I don't advise it, pero pag pinakpok mo, usually, hindi mo mai-ignite yung primer. Masisira lang yan, tatapon mo lang yan. And aside from that, kung i-try mo man na i-ignite to, sino hahawak? Sino hahawak mo yan? Hindi, it's not gonna work. It's not gonna work kasi una-una, merong certain amount of pressure para ma-dent mo yung primer na yan. Tapos dun lang dapat, hindi pwede kasama yung buong likod.
So napaka absurd nung claim na may magagawa ka sa eroplano using this. Nag-iisang bala, kahit sabihin mo ng ano yan, isang magazine, tas wala ka naman barel. Useless to, guys. Siguro pambato lang, pero eto, babasahin natin yung comment. Kasi gusto ko mag-educate. I don't want to mock him, kaso nakakatawa kasi yung perception eh. So may nag-comment dito, yan si, hindi mo mabasa eh. Pierre Otares, what is a bullet without the gun? So, para saan nga to? Kung wala ka namang ganito, wala ka namang beng-beng, para saan? Ito yung sinagot niya, kaya hindi ako may sumagot dito. Sabi ni Rosemary De Chosa, exactly. Diba? Anong silbi nga niyan? Ito may sumagot. Jose Paulo Camo Jr. Okay, ang sagot niya, it can be trigger without the hammer pin. It can puncture the flight deck. Puncture the flight deck that cause serious damage to the plane. So alam mo sinagot ko, you and your imagination, have you fired a real gun? Do you own one? Tell me how to trigger. Ano ko pa yung trigger a bullet without a gun, please. Diba? Tapos ang sagot niya sa akin, actually, I don't own a gun based on my experience because my mom is a police officer and my papa is in the army. Hope you understand. My parents can demonstrate to you how a bullet can be fired in the absence of the gun, which is, sabi ko nga, sinagot ko pa pala siya. Sabi ko sa kanya, that explains a lot. You don't own a gun. Yun pala eh. So usually, yung may perception na kaya mo tong i-ignite, sabi ko, hindi trigger ah. Eto guys ang trigger. Yan ang trigger. Okay? So sabi ko sa kanya, that explains a lot. You don't own a gun. Even your parents who are a police officer don't know how to do it. Hindi nila kaya i-ignite to. I believe me, a center-fired cartridge can only be detonated or ignited, not triggered. Hindi triggered. Iba yung trigger eh. Na-trigger ka, nagalit ka. Iba yun. No? With the exact force at the center of the primer. Kung walang barrel I'm talking about this barrel, hindi yung buong barrel. Kahit ito lang. Ito yung pinaka-importante niyan eh. No? Kung wala nito, hindi mo siya ma-ignite. Bakit? Kasi sino hahawak? Yan eh. Kung walang barrel, di mo alam kung saan tatalsik yan or pwede sabugan yung pupukpok. Pero hindi niyan mapapabagsak ang eroplano. Yes. Meron akong barrel nun eh. Meron akong barrel, dalawa nga, di ba? Yung aking single shot pistol na iloload mo isa-isa. Ginawa ng video ni Demolition Ranch, no? Paano daw pag walang barrel? Wala ito. Chamber lang. So, chamber niya. Imagine mo, chamber mo na ganyan. Wala tong barrel. Tapos meron silang hammer dito. Saan hindi mo alam. It can go somewhere. Kasi ang purpose ng barrel, guys, kaya yan may groove sa loob para i-direct yan kung saan tatama yung projectile na tatalsik. So, imagine kung wala itong barrel na to, kahit unang-una, saan ka hahanap ng chamber sa eroplano? This is the chamber. Ito, itong rectangle part na yan. Yan yung chamber. Yan yung hahawak sa bala. So imagine mo, wala tong chamber lang. Sige, meron nang hahawak. Pukpukin, boom. Saan tatalsik yan? Yung projectile na to. Anyway, ito yung bala. Hindi tumatalsik lahat yan. Ito lang pong yan. Brass lang. Yung brass yung katawan pala, itong kung ano yung projectile na nakakabit yan. Kasi minsan lead, minsan metal, no? Minsan nga copper. Pero ito lang po, yung iba, yung copper tip, yan lang ang tatalsik dyan. Anyway, saan siya tatalsik? Wala nga yung barrel. Barrel lang nagbibigay ng direction dyan. So, with that explanation, kung hindi nyo ma-imagine, kung yung tao hahawakan to at pupukpukin, hindi niya pa rin ma-ignite. Bakit? Kasi hindi naman firm yung kamay natin eh. Sasama yan. May injure lang yung kamay mo. At kung sakali man mag-ignite to, baka yung buong kamay niya pa yung sumabog.
Or kung sakali man makahanap ka ng, for some reason, para kang MacGyver, nakahanap ka ng pwesto, no? Isusuksok ko to sa aeroplano, tapos pupukpukin ko. Saan nakatutok? Sabi ko nga walang direksyon eh. Pwede yung kung saan pumunta, baka nga siya patamaan eh. O baka pwede pang kung sino yung pumukpok, siya yung sasabugan. Kaya sabi, a little knowledge is a dangerous thing. Hanggat hindi natin yan kinokorek, maraming maniniwala, uy, may bala, nakakatakot yung bala. Nakakatakot kasi pwede niya ma-puncture yung cabin. Talaga, sa tingin mo, pag pinukpok mo yan, itong bala na nasa dulo ng brass na to, didiretso. Bakit siya didiretso? Wala naman siyang barrel. Kung ang bala pala ay dumidiretso kahit walang barrel, anong purpose nito? Anong purpose nito? Sa mga shooting competitions nga, kailangan maganda pa yung grooves, di ba? Kasi siya nagdidirect para maganda raw yung tama, para diretso ang tama. Kung ang bala pala ay dumidiretso kahit wala nito, para saan to? Di ba yun pa lang yung argument? Di ba? So, I don't know, I'm not mocking anybody, pero dapat by this time, may technology na, may internet na research nyo man lang na hindi mo to kayang i-ignite. Minsan on purpose, minsan nag-i-ignite siya by accident siguro, pero on purpose. Tapos in a confined space, like an airplane, saka maghahanap doon, puro plastic at goma. Ang pinakamahirap naisip ko talaga, chamber. Saka maghahanap ng chamber na eksaktong-eksakto siya. No? Kasi pag hindi siya eksakto at pinukpok mo, lulusot lang to, buo. Hindi mo siya mai-ignite. At tapos dapat yung pangpukpok mo, eksakto pa doon. Ganun kaliit. Parang dapat meron kang firing pin na dala. So dapat meron kang firing pin na dala para ma-ignite mo yan. Pasensya na, madumi daliri ko, nag-mekaniko ako eh. Chinek ko yung transmission fluid kanina, umaga pagising ko. Anyway, so tabi ko, talaga, kung ang bala pala dumidiretso na kahit walang barrel, this is the barrel area, para saan to? Pwede mo naman palang, may babaril na akong tao. Boom! It's not gonna work. Hindi totoo. Sa cartoons lang siguro. May tatapat kang ganun. Hindi, unang-una yung kamay mo, kahit ipukpukay mo yun, aatras lang, po-forward lang pala, po-forward lang kamay mo eh. Tapos yung enough force to trigger or ignite, sabi nga, to trigger daw, to ignite the primer, it's not enough kung ano yung meron ka. Tsaka dapat nga, meron kang, sabi ko, chamber. Pinaka-importante yung chamber. Chamber, ito. Square, kasi yan ang humahawak. Tapos chamber, napaka-hirap pagawin yan Bakit? Kasi dapat eksaktong yung diameter. Pag masyadong maluwag, lulusot lang tong buong bala. Pag masyadong masikip, hindi naman papasok sa chamber. Kaya nga hindi ka pwedeng maglagay ng 9mm sa 22 LR na chamber, di ba? Kasi maliit yun Or 45 ACP, lalagay mo sa 9mm na chamber. Hindi, kailangan eksakto yung sukat. Eksaktong-eksakto. No? Kaya sabi ko, sige, hindi ko nga alam talaga bakit sumikat yung tanimbala sa Pilipinas dapat niyan, pag may nakitang bala sa bag o sa gamit, siguro nagsushooting, nalaglag lang. Minsan nalalabang ko yung bala dahil pag nagsushooting ka, yung last round mo, binubulsa mo lang yun show clear. Bubulsa mo yun, di ba? Minsan nakakalimutan mo, nalalaban ko. Alam nyo ba, I don't advise it. Yung mga bala na nasa bulsa ko, nalabhan ko na at na dryer. Yung dryer dito sa US, mainit may heating element. Pero hindi pa rin nag-i-ignite yung bala. Hindi nag-i-ignite. May certain temperature, may certain pressure para ma-ignite mo ang isang bala. Hindi yan basta puputok lang. And kung puputok man, walang direksyon kasi barrel ang nagbibigay ng direksyon. Kita nyo yung grooves niyan? Yan ang silbi niyan, guys. Yung grooves. No? So, simple lang, guys. Taga-naiya dyan. Kung may nakita yung bala, kumpiskahin nyo lang. That's it. Diba? Hindi nyo kayang pabagsakin ng isang eroplano using this. Kahit damihan mo pa, dala mo. Madami man. So, mahirap na yun pag madami. Ano gagawin mo dyan?
Pambato lang. Wala yan. Hindi yan mag-i-ignite. Kahit paglaruan ko pa na ganito. No? Ano pa ba? Yun nga. Tapos ito pa. Yung sinita nila, senior citizen, babae pa. Paano magkakaroon ng bala yan sa bag? At kung sakali man na ginawa ng anting, wala na yan. Demilled na yan. Ibig sabihin wala ng pulbura yan sa loob. Anong harm pa rin? Ano sa tingin nila? Ang catastrophic harm ng magagawa ng isang anting na wala ng pulbura sa loob. Ginawa na lang kwintas example. Wala, di ba? So, guys, 2025 na. May internet na. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, Altor yung barrel ko, 2 meron ako. No? Ginawa ng video ni Demolition Ranch, kinabit niya yung bala, walang barrel doon sa chamber. Hindi niya alam kung saan tumatalsik. Pagka inignite niya, gumawa siya ng device na malaki para lang eksakto tamaan yung primer. I'm sure hindi mo kayang dalhin sa airport yung device na yun. Mas maganda magdala ka na lang ng barrel kasi yung device niya na hinihila, may ballistic shield pa to protect. Anyway, tatapusin ko na yung video na to, guys, no. Sana may natutunan kayo and itigil na yan, panimbala na yan. Sabihin ko sa inyo, guys, hindi yan kaya, no? Kahit hindi tayo expert. Doon sa mga nagcha-challenge sa sinasabi ko, explain nyo sa akin paano mapapabagsak ng isang bala and paano mo ma-detonate to. Hindi trigger, ma-detonate or ma-ignite mo yung powder sa loob ng wala kang barrel. So that's it, guys. Thanks for watching. Bye.